renovated room 10 ng ospital. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang hospital na makikita somewhere in Mexico. Bumisita ang nurse sa room 10 ng hospital upang tignan ito. Ngayon, ang old hospital ay itinayo noong 1932. Tila ba nagsilbi na rin itong huling hantungan ng mga pasyente nitong namayapa. Ngayon ay mahigit 90 years na itong nakatayo at habang naglalakad ang nurse at kinukuna ng paligid ng renovated clinic ay ito ang mangyayari. Nakita mo ba? Well, hindi rin ito napansin ng lalaki pero nang i-review niya ang bidyong kinunan niya sa loob ng old hospital ay may nakita nga itong magpapakilabot ng sobra sa kanya. Something strange ang nagre-resemble ng isang maputlang mukha na siyang nakasilip sa corner ng room number 10. Labis na nagulat ang lalaki at nagsabing hindi nito nakita ang imahe habang kinukunan ng film ang paligid. Marami sa mga nakapanood nito ang nagsasabing maaaring nakakapture ang lalaki ng pasyenteng namatay sa room number 10. Pero ano sa palagay mo? Multo kaya ito ng pasyenteng namatay o nurse na pumanaw rin sa mismong room number 10 ng hospital? Ang lalaking ito na si Matty Magarachi ay nagsasabing ang bahay nito na nakatayo sa bayan somewhere in New Jersey ay very haunted. Sa katunayan na nagpo-post na siya ng mga strange paranormal activity sa bahay nito for over 4 years. Isang gabi habang mag-isa si Matty sa bahay kasama ang mga aso nito ay muli may kababalaghang mangyayari. What's going on? Mag-isa lamang si Matty dahil nasa bakasyon ng mga magulang nito nang biglang may mangyayaring talagang magpapakilabot ng sobra sa kanya. What the f*** is that? What the f*** was that? Ilan lamang ito sa mga nakakapangilabot na bidyong na-share ni Matty na nakunan niya mismo sa loob ng sinasabi niyang haunted house. Magpagayon pa man ay ano sa palagay mo, Kamulti? Totoo kaya ito? O sadyang gawa-gawa lamang din ni Matty? Let me know in the comment. What the f*** was that? Ang mga lalaking ito ay nagpunta sa isang abandonadong gusali kung saan di umano ay may sinasagawang nakapangingilabot na ritual. Binabagtas nila ang madilim at madamong paligid makarating lamang sa abandoned house. Mano, passou um negócio muito rápido atrás disso aí, velho. Bora. Eu não tinha visto? Nang makarating na nga sila, hindi na nga sila nagdalawang isip at mabilis na pumasok sa loob. Que barulho estranho. Eu achei que era até gente que tivesse aqui, velho. Eu achei que era até pessoa que tava aqui, pelo barulho. Makikita sa loob ng bahay ang mga nakabaliktad na drawing ng cross at mga ginagamit sa pagritual. Ligado? Nakita mo ba someone or something ang nakalambitin sa kisame? Lanterna!
Lanterna, lanterna! Oh, oh! Biglang nagpatay sa hindi ang flashlight nila at nang muli itong umandar ay wala nang nakapangingilabot na imaheng nakalambitin sa kisame. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Oh, ele tava aqui, velho! Lanterna não volta, velho! Ó, voltou. Ô, Eric! Labis na lamang ang pangingilabot at pagtataka nila dahil mabilis itong naglaho sa paningin nila. Eric! Eric? Vamos procurar. Será que o espírito fez alguma coisa com ele? Hinanap nila ito pero hindi na nila ito makakilap pa kung saan man ito nagsususunod. Eric? Ô, louco! O cara sumiu do nada, ele tava em cima e sumiu! Como é que acontece isso? Exato. Se ele for fazer alguma coisa, So sino kaya ang inabutan nila sa loob ng bahay na nakalambitin? Isa kaya itong demonyo na sumanib na sa lalaking nagsasagawa ng ritual? Ano sa palagay mo, Amulti? Kakayanin mo rin bang makakita ng ganito? Kuntilanak. Ang susunod na video ito ay uploaded ng babaeng nagtatrabaho sa isang textile factory somewhere in Indonesia. Kung minsan ay nakatoga siya sa night shift at sa mga gabing ito sinasabi niyang mga paranormal activity ang nararanasan niya at lalong na tuwing sumasapit ang alas 3 ng madaling araw. Hindi lamang siya kundi ang mga katrabaho nito ay nakakakita rin ng mga figura, mga iyak sa paligid at tunog na hindi nila may paliwanag, mga gamit na kusang nagsisigalawan. Naniniwala silang ang factory ay haunted. Isang gabi alas 3 ng madaling araw, nagdesisyon siyang i-record ang paligid habang nagtatrabaho para na rin makunan ang mga kababalaghang nagaganap rito. At sa pagkakataong ito ay mangingilabot ang lahat sa marirecord niya. Nakita mo ba? Someone or something ang nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok. Ang siyang makikitang nasa itaas ng factory. Tila ba pinagmamasdan at pinapanood nito ang mga nagtatrabaho. Magpagayon pa man ay walang isa sa kanila ang nakapansin sa babaeng nasa itaas nila. Ayon pa sa video, quote and quote, "Work under guard by Kunti, aka Kuntilanak." Well, sa hindi pa nakakaalam, ang Kuntilanak ay isang mapaghiganting spirit o multo mula sa Indonesian folklore. Ito ay isang babae may mahabang buhok at nakasuot ng white dress. Isang babaeng karumal-dumal na namatay at naghihiganti sa mga nabibiktima nito, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. So ano kaya ito? Isa kaya itong totoong Kuntilanak? Iyak ng tiyanak. Makikita nga sa video ang lalaking dumaan sa isang madilim at madamong daanan. Dahil sa masukal na dahanang ito ay labis siyang nangilabot na makarinig siya ng batang umiiyak. Tila ba isang sanggol ang iniwan sa masukal na daanan, pero natakot ito na baka isa itong tiyanak. Version lamang ang clip nito kaya wala tayong masyadong context sa kung ano ang nangyari, pero marami ang nagsasabing maaaring isa itong totoong bata at dapat na tumigil ang lalaki upang tingnan ito. Pero ikaw, Kamulti, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Titigil ka rin ba? O patatakbuhin mo ng mabilis ang motor? Makalayo lamang. For me, definitely ay tumigil siya dahil I don't think na isa nga itong tiyanak.
Pero ikaw, ano sa palagay mo? Si Sharil 23 ay nagpost ng kakaibang video na nakuna nito sa mismong labas ng bahay niya. Di umano ay nakakarinig siya ng mga strange noises. Madaling araw na at walang tao o sino man ang nasa labas. Dahil sa mga strange sounds na ito ay nagpa siya na nga siyang kunin ng cellphone at kunan ang nasa labas ng bahay nito. Pagmasdan mong maigi ka, multi, kung makikita mo rin ba. Maririnig ang mabibilis na yapak ng kabayong tumatakbo mismo sa harapan ng bahay niya. Pero ang nakapagtataka ay walang kabayong makikita sa daanan. So ano sa palagay mo ito, Kamulti? May ideya ka ba? Ang bidyong ito ay talagang kakaiba at misteryoso. Makikita sa footage ang babaeng nakaupo habang nagsiselfone. Katapos pa lamang nitong kumain ng out of nowhere ay makakarinig siya ng mga tunog mula sa hagdanan. Labis siyang nagtataka dahil mag-isa lamang siya sa loob ng bahay sa oras na yon. Habang nag-scroll siya ay ito ang mangyayari. I was invited because of lesbian geography. We've been together almost ever since. Years. What was your first impression of her after I told her? So exotic. We're in a normal Molly sweatsuit. And I'm in blue jeans and a plaid button-down shirt and a big. Hello? Labis na nangilabot ang babae at napatakbo nga dahil sa mga nangyari. Sa hindi nito may paliwanag ay isang quickening noise ang maririnig sa hagdanan kahit na wala namang tao o sino man ang naroon. Magpagayon pa man ay napansin din ito ng aso niya na siyang tumahol pa sa hagdanan. Tila ba nakikita nito kung ano man ang gumagawa ng ingay. Ang pinaka nakakapangilabot pa ay ang tunog ng mabilis na pagbaba nito papunta sa babae. Gaya ng ibang footage ay isa ito sa mga videong talagang nakapangigilabot at nagbigay ng katanungan kesa kasagutan. However, what do you think, Kamulti? Ano o sino ang may kagagawan ng quickening noise? Sa bidyong ito makikita ang mag-teammates na nagpapasahan ng bola sa soccer field. Biyernes ito ng gabi kung saan may soccer match na magaganap. Nagwa-warm up ang bawat kupunan
nang sa hindi inaasahan ay may makukunan at mapapansin ang mga audience sa footage. Well, isa ang gumawa ng footage patungkol sa video at ipinakita ang nasa background kung saan muli itong pinanood ng mga tao. At pinanood rin ang original na video nito kung totoo nga ba ito. Labis silang nasurpresa dahil sa nakita. Well, titigan mong maigi ang background sa itaas ng mga upuan. And then when you get quicker, what tends to happen? More mistakes happen. But that is what development looks like. If you're cruising at a speed that's yes, it looks good and it looks cleaner, but you're not going to get better. You have mistakes here, and then you get to that level, and then you go again, and it's never ending. It's the same. Ngayon, ang social media na nag-post nito ay walang ideya sa na-capture hanggang sa dinubog na nga ito ng iba't ibang comments na minimension ang di umano'y multo. Na-record nga ito sa di kalayuan pero mahirap nga itong makita. Ngayon, to be compare, may tao rin sa ibaba na nakatayo. At sa kabila naman ay mga nagkukumpulang manonood. Parehong masasabing tao ang mga ito. Pero ang isang ito ay kakaiba. Malinaw na may gumagalaw pero hindi malinaw kung ano nga ba talaga ito. May mga nagsasabing ito ang spirit ng legendary soccer player na tumatakbo sa bleachers. Well, dahil sa walang definite answer ang nag-post nito ay nasa inyo pa rin ang huling kasagutan sa kung ano nga ba talaga ang gumagalaw sa bleachers. Paranormal inside my apartment. Ang lalaki sa video ito na si Tristan ay na-feature na natin sa mga unang uploads natin. Ang TikTok accounts nito ay dedicated sa mga pag-capture ng mga nakapangingilabot na pangyayaring gumagambala sa kanya sa loob mismo ng apartment nito mahigit 2 taon na. Tuwing mag-isa siya sa loob ng apartment ay nakakarinig siya ng mga tunog tulad ng disembodied footsteps na nag-e-echo sa paligid, banging sounds at mga katok sa pader. Di nagtagal ay natigil rin ang mga ito pero pansamantala lamang pala ito dahil muli na namang magbabalik ang entiting gumagambala kay Tristan. Muli ay ito na naman ang mararanasan niya. Muli na naman siyang nakarinig ng mga knocking sound sa loob ng bathroom. Takot man ay naglakas loob pa rin siyang tingnan ito. Pero nang buksan niya ang pintuan ay wala namang tao sa loob. Hinanap niya ang maaaring pinagmumulan nito pero wala pa rin siyang makitang ano o sino man sa paligid. Matapos ang pangyayaring ito at makalipas ang 3 araw, habang taimtim siyang natutulog, ay may maririnig naman siyang malalakas na banging sounds. Kinakabahan man ay muli kinuha nito ang phone upang mahuli at makapture kung ano o sino man ang maaaring may kagagawa nito.
Habang papalapit siya sa hallway, palakas naman ang palakasang banging sounds. Dito ay pumunta na nga siya sa living room, kitchen, at dining table, pero wala pa rin siyang nakitang ano o sino man na maaaring pagmulan o may gawa ng banging sounds. So ano sa tingin mo, Kamulti? Meron kayang malevolent entity na naninirahan na rin sa apartment niya? Store. Around 11:30 ng gabi kung saan si Jocelyn ay nagtatrabaho sa isang smoke shop ng Central Alabama nang biglang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa likuran ng store. Guys, I'm working by my f***ing self and I hear f***ing noise in the back. What the f***, bro? Biglang may nakita itong gumalaw sa likuran ng storage area. Matapos niya itong i-post sa online na nangilabot ang mga viewers nito at sinabihan si Jocelyn na i-check ang CCTV footage na nakalagay sa backstore storage. Pero nakapagtataka, hindi nito nakunan ang imaheng nagpakita. 4 hours later ng madaling araw, nang tuluyan ng magsara ang store, ay ito ang mangyayari. Pasado alas 4 na ng madaling araw nang biglang natumba ang hagdanan at maya't maya pa ay nahulog naman ang unan mula sa staircase. Ayon pa kay Jocelyn ay wala na siyang balak na bumalik pa sa trabaho dahil sa mga nangyayari. Magpagayon pa man, totoo kaya itong paranormal activity o sadyang gawa-gawa lamang? Ano sa palagay mo? Salamin. Si Miley Sander ay nagse-celebrate ng Mother's Day sa bahay nito somewhere in Brazil. Nire-record nito ang sarili habang ini-enjoy ang Brazilian dessert treat at regalo mula sa baby nito. Pero may mangyayaring papalamig ng katawan nito sa kilabot. Pagmasdan mo maigi. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. Olha que bonitinho que eu ganhei no dia do mas ela me deu. É um espelhinho de bolsa. Deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor que eu comi na minha vida. Nakita mo ba mula sa refleksyon ng salamin ay isang maputlang mukha ang makikitang nakatingin kay Malina? Tila ba may nakatayo sa harapan nito? Matapos niyang i-review ang video 2 days later ay talagang nagulat si Malina. Pinost niya ang video sa TikTok account nito upang makahanap ng kasagutan. Nang viral naman ang video nito na umabot ng 3 million views. Ang ilan sa mga viewers nito ay napatanong kung meron bang bagay na maaaring nasa harapan nito na maaaring mag-reflect sa video tulad ng TV. Dito na nga ay pinakita ni Malina kung saan siya nakaupo at ang tanging nasa harapan lamang nito ay yung bakuran niya. Sinabi rin niyang ang asawa at anak nito ay nasa loob ng bahay sa mga oras na yon. So sino o ano ito? Ang regalo kaya nitong salamin ay may nakatouch na something supernatural. Isang gabi ay may nakunang kakaiba ang kamera sa loob ng bahay. Tila ba may pumasok rito kaya naman pinuntahan ito ng Pinoy upang imbestigahan. See, guess what? Meron na naman kaming mga... Meron palang homeless person na pumasok sa property kaya ang Pinoy na si Benji ay pumunta upang palisin ito. Pero wala siyang ka-idea na hindi lang pala tao ang may encounter niya dahil meron din palang kababalaghang naghihintay sa loob.
Ayon pa sa kanya, ang bahay na ito ay nagbigay sa kanya ng sobrang kilabot. Sa katunayan ay madalas niya itong na-encounter sa mga pag-aari niya, pero sa mga series ng video nito ay isa ito sa pinaka nakapangingilabot na talagang nagbigay ng takot sa mga viewers niya. Panuorin mong maigi. Ayun. There's somebody in here. I know you're in there, man. Hello? Police! I know you're in there, man. She's in your house, man. Nang makita nito ang pintuan na nagbukas ay pinuntahan niya ito sa pag-aakalang nasa loob ang intruder. Pero mali pala siya dahil walang tao sa loob ng silid. Inisip na lamang niya ang maaaring nagbukas ito o gumalaw dahil lamang sa hangin. Fast forward nang makalipas ang 1 linggo ay mababago ang hinala nito. Muli siyang nag-upload ng video. Nagpapakita ito ng pagbalik nito sa bahay isang gabi. Ready na siyang makipagtuo sa lalaking pumapasok sa loob ng bahay. Binuksan nito ang cellphone upang ma-record ang makukunan. Pero sa pagkakataong ito ay iba ang inaasahan niya sa may encounter niya. Watch closely. Hello? 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 It appears quickly. Napakabilis lamang nito pero nang slow motion ang footage at i-zoom in ay mapapansin ng isang dark figure ang siyang nakatayo sa loob ng silid. Nang mapansin niya ito ay muli niya itong tinignan pero nawala na ito na parang bula. Nakatayo lamang ang imahe at segundo lamang nang maglaho ito. Mapapansin din ng kamerang tila ba nagkaroon ng glitch
bago marahang nagsara ang pintuan ng kusa. Sa kadahilan ng ang palagian ng ang nakaka-encounter si Benji ng mga squatter, ay nakala na lamang niyang isa lamang din ito sa kanila. Kaya naman hindi siya nadalawang isip at mabilis siyang pumasok, pero laking pagtataka at kilabot nito dahil walang tao sa loob. Magpahanggang ngayon ay walang ideya si Benji sa kung ano ang nasa bahay niya. Pero sigurado siyang hindi ito tao. Ang Japanese ghost hunter na ito ay nagpunta sa isa sa pinaka-haunted na lugar sa Japan. Ang paranormal investigator na si Shoko ay nag-explore sa isang abandoned train station. Ayon pa sa kanya, ito ang pinaka-nakakatakot na lugar na napuntahan niya. Ayon pa sa nakaraan ng abandoned train station, ay isang trahedya ang naganap rito na talagang nagpasara ng station. Sa hindi inaasahan ay bigla na lamang gumuho ang lupa sa loob ng tunnel at 25 katao ang nabaon ng buhay. Dahil sa masalimot na trahedyang ito ay tuluyan na ngang ipinasara ang railway. Over the years ay tuluyan na nga rin itong nilamon ng kalikasan. Pero hindi lang kalikasan kundi mga kababalaghang bumabalot ang siyang sinasabi ng mga lokal mula sa mga strange sounds at mga imaheng pinaniniwalaan nilang kaluluwa ng mga naaksidente ang nananatili pa rin sa loob ng tunnel. Naglakas ng loob si Shoko na puntahan ang mismong Riles na nasa loob ng tunnel at hindi nga niya inaasang may mangyayaring magpapakilabot ng kalamdam niya. マジでさ、こういうとこからこうやってやっぱこの高さっていうのが怖いけど、どうしてもリアリティだよね。この白線の感じと、でも一生来ることのない電車をさ、こうやって待つわけだから。ちょっと待って。ちょっと待って、本当に怖い。もう手になんかついてたって。虫？ Nakita mo ba? Habang naglalakad si Shoko sa madilim na tunnel at nang makalabas nga siya ay bigla siyang nagulat at nabitawan ng flashlight nito ng mabilis na shadow figure ang tila ba dumaan sa kanya. Pero nang lumingon siya, sa likuran nito ay wala naman tao o sino man. May mga nagsasabing tila ba isa itong kamay na gusto siyang hawakan. Pero ano sa palagay mo? Ito kaya ay isa sa mga multong sinasabing nagpapakita sa Riles o may iba kang explanation? Inside my house. Ang babaeng ito ay labis na nangangamba sa mga nangyayari at nagaganap sa loob ng bahay niya.
kahit na naninirahan ito sa isang safety na lugar, ay hindi nito maiwasang mga bata dahil sa mismong loob ng bahay nito. May mga nangyayaring kakaiba mula sa mga kabinet ng kusang nagbubukas. Mga anak nitong may nakikita sa kalagitnaan ng gabi. Simula nang lumipat sila sa bahay na ito ay talagang nangilapot na sila sa kadahilan ng mga kababalaghan nga ang nangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag. Pero ang talagang ipinapangamba nila ay ang kanilang baby kung saan ito ang talagang naapektuhan ng mga pangyayari. Isa sa mga footage nito ang nagpapakita ng ilan sa mga nakunan. Pagmasdan mong mahigi ka multi. Kung hindi ito nakuna ng baby monitor sa loob ng silid, ay hindi malalaman na babae ang pinagmulan ng ingay. Hinanap pa niya ang pinanggalingan nito at na-realize lamang ito di kalaunan na nagmula pala ito sa dollhouse. Mapapansin bago pa man ang tunog ay makikitang gumalaw ang laruan at tumilapon sa itaas na nagbigay ng tunog sa pagbagsak nito. Simula ng pangyayaring ito ay sinisigurado ng babae na hindi ito muli pang mangyayari sa paligid ng mga anak niya. Magpagayon pa man ay nanatili pa rin ang pagpaparamdam. Maghintay na lamang tayo sa mga further updates ng video ito. Mga antigong gamit ni Lolo't Lola. September 7, 2024, isang babaeng nagngangalang Jaylan ang agad na kinuha ang phone upang i-record ang mga nangyayari. Hindi naman ito palagi ang nangyayari pero sa gabing ito ay muli na naman itong gumambala sa kanya. Nang nasa kama si Jaylan habang may ginagawa sa laptop nito ay may napansin itong figura sa gilid ng mga mata niya. Ngayon ang insidenteng ito ay naganap sa bahay ng mga grandparents niya kung saan napakadaming antigong bagay ang nasa loob ng bahay. Kaya naman hindi na siya nagtatakang mangyayari ito. Naniniwala si Jaylan na ang iba sa mga item ay haunted at isinumpa. Kahit na hindi ito gaya ng iniisip niya ay ayaw na rin niyang bumalik dahil sa insidenteng ito. Ito ang actual footage. This thing just moved. Boy, all the talking head would have been screaming about the Dallas Cowboys and sticking in this organization. So again, kudos to the Cowboys going on the road, getting a good win, and see how they react moving forward. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. You don't care if it's by $5 or something like, you just happy that you moved for 2. The injury to Parsons, and we don't know anything at this point, he just left by a car with a left shoe off. I'm going to assess what that man needs to do. Feels a lot better if he's on the feet. I mean, that would be, if he's missing any significant time out of it, he's that better. He's a oh my God. They have to be playing from the hand.
The door just moved. Winning percentage goes 60% when everything's 33 repeals 100 affordable housing laws, including the early on. The safety over the top, and you'll see right down here. Ending ever, a free personal Suzuki dessert. An entree plus free dessert, just $13. That's a sweet. Level and they weren't able to kick a field goal. There's a lot to the ball. Are you real? You can do it again. I won't watch. Sa pagkakataong ito ay sigurado si Jaylan na ang nakita niya ay hindi bunga ng imahinasyon dahil totoo na pala ito. Sa hindi inaasahan ay gumalaw ang manikin, marahan itong gumalaw na tila ba nagkaroon ng sariling buhay. Ang talagang kakaiba rito ay gumagalaw lamang ito kapag hindi tinititigan ni Jaylan. Tila ba ayaw itong magpahuli sa kanya. Magpagayon pa man ay nakunan pa rin ito ng kamera ni Jaylan sa pamamagitan ng refleksyon mula sa salamin. Meron din napansin ng mga viewers sa video ito. Ayon pa sa kanila ay maaaring ang paggalaw ng balloon at pintuan ay sinasadya at iniiwasan ng mga itong makita ni Jaylan ang paggalaw ng mismong doll. Nakapagtatakang bigla na lamang itong nag-i-intervene at ang mga object na ito ay umaharang sa kanya sa tuwing titignan niya ang doll. Pero kahit na pinipigilan siya ng mga ito ay nakapture pa rin niya ang manika. Ngayon, paano nga ba talaga gumalaw ang manika ng kusa? Gaya ng ibang video natin ay mas maraming katanungan kesa sa kasagutan ang video ito. Pero ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo? Get out! Ang babaeng ito ay may nai-record na talagang nagbigay ng kilabot sa kanya simula nang maranasan niya ito. Kahit na ilang beses niya itong panoorin ay hindi pa rin siya mapakali. Makikita sa video na nakikipaglaro ang babae sa aso nito nang biglang ito ang mangyayari. What the fuck? Marahil ay hindi mo masyadong naintindihan, pero pag inulit ang footage at na-amplify ang audio, ay ito ang maririnig mo. Malinaw na ang dahilan na nakapangingilabot nito ang reaksyon dahil sa disembodied voice na nagsalita sa kanya. Tila ba nagsabi ito sa kanya ng get out? Dito na nga natakot ang babae at agad na tumakbo. Iniwan itong nakabukasang pintuan para sa alaga nitong aso. Pero para bang takot itong pumasok. Kahit na ang aso ay nakakaramdam ng kakaiba, makikita rin ang kurtinang gumalaw nang marinig ng babae ang boses. Mula sa aso nitong ayaw pumasok, ang babaeng ito ay naniniwala na isang paranormal ang nangyari. Wala na siyang naipost na maliban pa sa video ito na talagang nagbigay misteryo sa pangyayari. Who's in the shower?
Ang babaeng ito na nakatira mula sa Ireland ay nagtatrabaho bilang housekeeping. Habang naglilinis siya ay nakikipag-usap siya sa mga kaibigan nito through phone upang hindi makaramdam ng pagod. Nang malapit na itong matapos sa paglilinis ay kinunan nito ng litrato ang sarili sa salamin upang i-share sa mga kaibigan. Wala siyang kamalay-malay na may makakapture pala siya na talagang kakaiba. Tignan mong maigi. Ya, voy a mostrar la foto. Antes decir que esta foto se la mandé a mi mejor amiga. Mi mejor amiga siempre está al tanto de todas estas cosas. O sea, mi mayor testigo es mi mejor amiga. Pero esta foto literalmente a todos nos dejó así, choqueados. Porque se ve literalmente la persona en su máximo esplendor. O sea, esa silueta se logra ver casi perfecta. Como pueden ver acá en la foto, acá estoy yo. Para mi amiga hace una foto, literalmente foto para el WhatsApp. Y yo no me percaté de esto. Yo no me percaté de eso. Yo saqué la foto, me puse a limpiar el baño porque uso guantes para limpiar los baños. Entonces saqué la foto, me puse los guantes y de ahí no agarré más el celular. Y después me puse a ver la foto. Creo que la Melissa me dijo así como, oye, ¿qué onda la foto? Y yo la vi y quedé así, choqueada. Y lo prometo, por mi abuelita, por mi gatita que falleció, que no es mentira. Nang may senta nga niya ito ay agad itong napansin ng kasamahan niya na tila ba meron taong nagtatago sa likuran ng bathroom. Kaya naman agad niyang binigyan ng warning ang kasamahan na baka may mangyaring masama sa kanya. Magpagayon pa man ay tinignan ito ng babae pero nang buksan niya ito ay laking pagtataka niya dahil walang ano o sino man ang nasa loob. De hecho, esa foto nos dejó a todos chequeados. O sea, la gente de la estación de policía me decía, es que es imposible. Y yo le decía, ay no, es imposible. Pero no sé cómo pasó, no sé en qué momento pasó, no sé por qué no lo vi antes. O sea, no me fijé, mandé la foto y listo. O sea, como que no me preocupé de la foto hasta que mi amigo me dijo, hey, ¿quién está en la foto? Y tengo un video, tengo un video del lugar porque un amigo me decía así como, pero es imposible. Yo, no sé, pero es como un misterio. De hecho, el video está en inglés, pero lo voy a poner igual para que vean como el lugar. When I close the door, if someone stay inside, is, you know, like, can I see everything for the woman or for the man? I don't know, but I think so. It's just a mystery. So kung walang tao sa loob ng shower, ay ano o sino ang nakunan niya? Naniniwala ang mga kaibigan nito na baka something sinister o out of this world na ang nakunan niya. Live on TV. October 2, 2024, isang live broadcast on a TV news network ang nagpanganga sa mga manonood kasabay ng kilabot sa mga nasaksihan nila. Ang footage ay na-capture during live transmission na walang kinalaman sa news na isinasagawa. Sa katunayan ay muli itong pinanood ng mga viewers ng paulit-ulit upang masigurado ang nakita. Isa sa mga nakapanood nito ang nai-record ang pangyayari at gaya ng iba ay nangilabot ito. Well, muli niyang ipinakita ang nakunan sa live stream at ito ang footage. Dad, play it. You'll see it starts in from up here. It comes down and does a swirl. It comes down and there's another one that pops in over here. She's contributor and former national Pence. First, your reaction. Now rewind it in slow-mo. Security advisor. First, your reaction. Now fast forward it in slow-mo how you did it earlier, because I could see it. Hindi ganon ka-quality ang bidyong nakunan ng lalaki, pero meron ding isa sa mga viewers ang nai-record ang eksaktong nangyayari on live. Ito ang footage. Kung pagmamasdan mo ang maigi ay makikita ang isang dark shadow figure na mabilis na lumipad. May mga nagsasabing maaaring isa lamang itong bug, pero hindi ito isang bug dahil kung bug ito ay malapit ito sa lens, pero may kitang malayo ito. May mga nagsasabing maaaring ito ang Grim Reaper o si Kamatayan o isang multo.
Magpagayon pa man, ay ikaw, ano sa palagay mo, Kamulti? Ano kaya ang eksaktong imaheng ito na nakunan on live? Ghost? Ang bidyong ito ay naipost ni Infamous Parsley 1210. Nakunan ito sa loob ng bahay kung saan nakatutok ang isang CCTV. Pagmasdan mong maigi ang mangyayari. Out of nowhere ay biglang lumitaw ang isang puting imahe. Maya't maya pa ay dumating na ang may-ari ng bahay at tila ba may hinahanap ito. Makikita at mapapansin din sa mukha nitong parang may pangamba. Maya't maya pa nang biglang mag-flicker ulit ang ilaw ay nasa harapan na niya mismo ang imahe. Hindi niya ito napansin kaya agad lamang siyang naglakad. Pinamagatan niya itong the weirdest white orb I've ever seen. So ano sa palagay mo, Kamulti? Multo kaya ito? O something else? Crossing over. Habang minamaneho ng TikToker nito ang sasakyan niya sa isang daanan sa Thailand, ay biglang may makukunan itong kakaiba. Well, watch closely. Out of nowhere, biglang lumitaw ang isang babaeng maputla sa gilid ng daan kaya agad siyang napaliyes ng daan. Ang nakapagtataka pa ay unti-unti itong naglaho nang malagpasan niya ito. So isa kaya itong real paranormal evidence na nakunan ng dashcam? Someone is walking, bro. Linggo around 11 PM ng gabi kung saan kinuha ng lalaki ang phone nito at i-record ang eksaktong lugar na makikita sa screen kung saan may kakaibang pangyayari ang magaganap. Someone was walking by, bro. And they just disappeared when they got by the tree. Someone or something ang naglaho sa harapan niya. Alam niyang hindi siya namamaligmata dahil may iba ring nakasaksi nito. Tulad niya ay tumakbo ang lalaki sa highway na siyang nagtaka sa biglaang paglaho ng imahe. Well, nagpatuloy pa rin ang lalaki sa pag-record sa pagbabakasakaling muli itong magbalik habang kinukunan niya ang eksaktong lugar na ito ay muli ito ang mangyayari. And she just disappeared in the sidewalk. What the fuck? I know you guys ain't believe me, but somebody walking by. ¿Qué pasó, güey? Oh, güey, mira. What the? Mira. What the hell? Salió de la. What the? What is that? ¿Qué es eso, güey? Napatakbo ang lalaki nang makita ito.
isang dark shadowy figure ang nag-manifest out of nowhere. Pero kung pagmamasdan ay tila ba nagmumula ito sa brick wall, bigla na lamang itong lumitaw na parang matagal na itong naroroon. Labis na nangilabot at nagtaka ang lalaking nakarecord nito. Very short clip lamang ito kaya wala tayong masyadong context. Magpagayon pa man, ano sa tingin mo? Multo kaya ito na nakunan mismo sa camera or something else? You decide, kamulti. Ang mga paranormal investigator na ito na pinamumunuan ni Shiro ay nag-explore sa isang abandoned haunted hotel na ginawa ring hospital sa Japan. Di umano ang lugar ay binabalot ng mga kababalagan, partikular sa kwarto sa ikatlong palapag kung saan isang operating table ang nakalagay at sa mismong palapag na ito, palagi ang nakikita ang multo ng babaeng nagpakamatay. Mga hindi may paliwanag na pangyayari ang nagpapakilabot sa mga napupunta rito. Ngayon, nang pumasok ang tatlo sa gusali, ay nagpasya na nga silang pumunta sa 3rd floor kung saan nakalagay ang operating table. Sa kanilang tatlo ay nagpasya si Okshan na humiga sa operating table na naka-blindfold habang ang dalawa naman ay nag-i-explore sa unang palapag at sa pagkakataong ito ay may makukunan ang sinetap nilang camera na nakatutok kay Okshan. Panoorin mo maigi. 薄く反応しますね。ちょっと待って。後ろ。今、ガタンって言いますよ。誰もいないですよね。ちょっと見に行きません？僕結構はっきり聞こえたんで、なんかガタンって言おうとですね。何とか大きい。教えて。それなんか言って。じゃあ、大丈夫ですか？どうした？いや、温度が怖い。また飲みます？何ですか？その叫んだ時には聞こえてないですよね。多分。近くまでおったけど、聞こえなかったで。どんな音？なんか、歩くような感じ。歩く音？近くで？いや、歩く音。Narinig ni Shiro ang boses ni Okshan sa pagsigaw nito na nag-echo sa paligid. Dahil sa pangambay, agad nga silang umakyat sa 3rd floor upang kumustahin si Okshan. Dito na rin sinabi ni Okshan na nagulat siya at nangamba nang makarinig ito ng mga footstep na naglalakad sa likuran niya. Nakunan din si Okshan ng static camera pero hindi lang yan ang nakunan dahil nang in-enhance nila ang recording ay may imahe pa lang nag-materialize sa refleksyon ng salamin na makikitang nakatayo mismo sa likuran ng operating table. Mapapansin din ang unti-unting paglalaho nito at ang tunog ng mga yapak lamang ang maririnig. Matapos ang pangyayaring ito, nanatili pa rin siya sa 3rd floor habang ang dalawa naman ay muling umakyat sa 7th floor kung saan sinasabing ito ang pinaka-haunted na parte ng gusali.ちょっと待って、俺も切れた。僕、これ充電してたんですけど。俺も今、ちょっと待って、使うんです。ちょっと待って、めっちゃ音してるって。てかめっちゃ女の声してるんです。ちゃんと、これだけ女性ですか？さ。これ変えてんだよ、はい。なんか待って、芝居とかあるんですか？これよ。うわ、何の骨？当てきたんすけど。足。おお。待って。めっちゃ触られる。あったかいところがまた。シロスやばいっすよ。いや、ちょっと待って。
いや、父親、それぞれってたな。ほら。ほんまや。うわ、なんかまた反応してるまた。なんなのこれ。こんな部屋やばいっす。ちょっと、またなってる。これブラックライトあります？そうっすね、一回やりましょうか。見て。どうしたんですか？電気消えました。そうですよ、電気持ってないんですか？いや、さっき消えちゃって、これ。だからアイスがつけれるもの。めっちゃ怖いんですけど。ちょっとカメラ貸してもらっていいですか？はい。いや、ちょっと見えな。なんで消えたのこれ。うわ、ちょっと待って、めっちゃ触られちゃう。ちょっと待って。どこ行きます？シロさん行きましょう。ちょっと早く行きましょう。うわ、ちょっと待って。痛い。シロさん、一回ちょっとこっち来れます？来てください。見える方向から腕下がったんです。そう、声ですね。いや、そうです。元気ないですか？ちょっと内視といけるんで。そうです。いや、ちょっと早く降りましょう。映ってます。じゃあ、なんですか？いや、僕、右腕触られたんですよ。シロさん、何でマシン触られたんですか？がっつり。どっちが見ました、シロさん。こっち。じゃあ、見ましょう。僕、右側が触られたんですよ、腕。Nang nasa 7th floor na nga sila ay ramdam nila ang pag-iba ng atmosfera ng paligid. Nangingilabot na sila sa mga unexplainable sounds na naririnig nila. Di na nga nagtagali, biglang nagpatay-sindi ang flashlight na hawak-hawak nila at nang nasa loob na nga sila ng isang silid ay bigla na nga itong tuluyang namatay. At dito na nga ay nakunan din nila ang isang imahe ng babaeng nakasuot ng pulang dress. So ito kaya ang nagpaparamdam sa kanila? Maaari kayang ito ang babaeng sinasabing nagpapakita sa loob ng ospital ng hotel? O may iba kang konkretong eksplanasyon, Kamulti? Si Mary Louise Montero ay naninirahan sa isang isla ng Aruba, isang tourist hotspot in Caribbean na kilala sa malaparaiso nitong ganda. Napapalibutan din ang isla ng mga ancient caves na milyon-milyon nang naroroon. Ngayon, nagtatay ni Mary at isang cameraman ng lokal na TV channel ay bumisita sa isang kuweba kung saan isang lalaki ang naninirahan mahigit 100 days sa loob ng kuweba. Ang lalaki ay gustong mag-break ng world record pero sa kasamang palad ay hindi ito nagtagumpay. Nang tinanong siya kung bakit hindi niya tinapos ang pagstay sa loob ng kuweba, ay nagsabi ito na hindi niya kaya pang manatili. Hindi siya natatakot mag-isa sa madilim at malawak na paligid ng kuweba, pero ang hindi niya matagalan ay tila ba may kasama siyang hindi niya nakikita. Di umano ay lagi siya nakakaramdam ng tao o presensya sa paligid. Tila ba may kasama siya sa loob ng kuweba na hindi niya nakikita, kahit na alam nitong mag-isa lamang siya. Matapos ang interview ito ay nagpasya naman ang mag-amang bumisita sa kuweba upang alamin kung totoo nga ba talaga ang sinasabi ng lalaki. Ang makukunan nila sa camera ay talagang magbibigay ng kilabot sa kanila kung meron pa nga ba talagang nananahanan sa ilalim ng kuweba. Nakita mo ba mula sa kailaliman ng kuweba kung saan wala dapat ang naroroon ay someone or something ang nakunang sumilip na siyang nahagip ng kamera. Mabilis itong nagtago sa gilid ng maigawi ang kamera sa kinaroroonan nito. Pero bakit kakaiba ang kulay nito? Well, iba't ibang komento ang nakuha nito mula sa Who's That? They think this is the spirit of someone who died there a long time ago. So ano sa palagay mo ang nakunan nila, Kamulti? Isa kaya itong espiritu o multo ng taong namatay sa kuweba? Or something else? Let me know in the comment.
Searching for Lost Tribe. Ang next video na ito ay na-post sa YouTube channel na In Search of the Tribe. Ang lalaki sa likod ng channel ay si Dr. David Adams. Siya ay isang retired anthropologist mula sa United States. Sa mga lumipas na taon ay dinodocument nito ang paghahanap sa Lost Tribe people na dating naninirahan sa bulubundukin ng Mount Chester, California. Sa pamamalagi nito sa taas ng bundok ay nakakarinig ang doktor ng iba't ibang tunog tulad ng mga taong sumisigaw. Pero ang nakapagtataka ay malayo ito sa kabiasnan at walang daan o bahay sa paligid. Naglagay din siya ng trail camera sa mga lugar upang magbakasakaling makakapture siya ng hinahanap niyang The Lost Tribe. Nang muli nitong kinolekta ang mga camera ay isa sa mga ito ang nawawala. Nakita naman niya ito pero napakalayo na sa dapat na kinalalagyan ng camera. Labis ang nagtataka sa mga nangyayari. Well, na makabalik na nga ito ay dinownload niya ang footage mula sa trail cam. Nireview niya ang mga nakunan pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Pero sa gabing ito, may nakapture ang camera na sinasabi ng doktor. Pretty, unsettling, imaginary, and activity. Ito ang footage. Maririnig ang tunog ng footsteps sa madilim na paligid at dito na nga makikita ang isang nakakatakot na figure ang papalapit sa trail cam. Kung ano o sino man ito ay kinuha nito ang camera matapos siyang mapanood ang footage na pinamagatan niyang Pretty, Unsettling, Imaginary, and Activity. Ay nagsabi ang doktor na si Adam, I'm little nervous about going back down to investigate. Isa pa sa mga comment ang nagsasabing, I don't scare easy, but this was terrifying. Kilala si Dr. Adam sa mga legit videos nito, kaya labis na nangilabot ang mga followers niya sa kung ano o sino ang nakunan. Till this day ay nanatili na lamang itong misteryo kay Dr. Adam at sa mga manonood nito. Don't forget to like mga kamulti. Ang babaeng ito na si Nicole ay na-upload ang mga bidyong ito matapos siyang mag-experience ng mga kakaibang pangyayari na pinaniniwalaan niya at mga viewers nito na isang supernatural. Naninirahan si Nicole sa Irish countryside kung saan palagian siyang nakakarinig ng mga strange noises. Late one night, nang makarinig na naman siya ng ingay na magbibigay pangamba sa kanya. Ang mga ingay na ito ay nagpatuloy pa ng ilang gabi. Kahit na sinasabi niya ito sa pamilya niya ay hindi siya pinaniniwalaan. Dito na nga siya nagpasyang mag-set up ng camera sa loob ng kwarto nito upang patunayan na hindi siya nasisiraan ng bait. At sa parehong gabi nga ay ito ang mangyayari. Did you guys hear that? Sorry.
I'm not doing this. Go back to bed. 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 You hear me? I'm not going outside. I am not going outside. Isang unsettling noise nga ang narinig nito na nagpapalikpas sa kanya. Mayat maya pa ay dumaan ng isang white figure sa bintana ng kwarto nito. Sa una ay hindi niya ito pinapansin pero muling nagpatuloy ang ingay kaya naman agad siyang tumayo at kinuha ang kamera. Sa sobrang takot ay hindi siya naglakas loob na lumabas at nanatili lamang siya sa loob. Pero makaraan pa ang ilang minuto ay naglakas na nga siya ng loob na tingnan kung ano ang naroroon. I know. I'm outside. I'm trying to be extra quiet. He's all shh. Okay. Shh, just I'll be quiet because I know I shouldn't come inside. I said I was going outside. What the f is it? Listen. Do this. It was coming from the bushes over here. From what I remember. I don't know where it came from. But it's Jada. Where's that coming from? I can't see anything. Hello? My name's Nicole. I'm not here to hurt you or anything. I want to help you. I'm Irish. Yeah, you probably know that actually. I'm a little bit practiced. Just shh. Quiet. I don't see anything. The screaming stopped. What is that? What is that? What is that? Habang hinahanap nga nito ang pinagmumulan ng ingay, ay bahagya siyang nakaninig ng mga kakaibang tunog na tila bang malapit lang ito. Nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap nito at dito na nga nakita niya ang isang puting figura na nakatayo sa kadiliman. So ano kaya ito, kamulti? Totoo kaya itong multo? O sadyang ang lahat na napapanood natin ay gawa-gawa lamang at fake ayon sa mga comments nito? But you decide if it is real or just an elaborate hoax lamang ni Nicole. Don't forget to like mga kamulti, at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.